Ay judge ka lang ng mga kaibigan, kamag-anak mo sa ginagawa mo. Alam mo nakakatulong sa sarili mo, pinto ka na. Hindi sila ang dahilan para huminto ka sa ginagawa mo. Pagko sila yung mga taong gawin mong motivation para manatili kang strong, malakas, at manatili mong mahalin ang pangarap mo kahit nagsisimula ka pa lang. Kasi yung mga taong judgmental, kahit anong gawin mo, may masasabi at may masasabi yan. Nagpaganda ka, may masasabi yan. Pangit ka, may masasabi yan. Mataba ka, sasabihin nila ang taba-taba mo naman, ang lakas mong kumain ng kanin. Ang mapayat ka, ang payat mo naman, may sakit ka na siguro, magpa-check up ka na. Ninegosyo ka, sasabihin nila, hindi totoo yan, scam yan. Kundi ka tumanda at saka nagiging tanga at budol-budol ka na ngayon. Yan yung mga sasabihin nila na typical na maririnig mo no once na meron kang gagawing kakaiba sa kanila. Nagiging content creator ka, na din yung unang mag-reject sa'yo at hindi magsuporta sa'yo. Hindi yan mag-likes, hindi man lang yan matutong mag-follow. Bagkus, ida-down ka nila. Sila yung mga taong hindi nakakatulong sa improvement mo. Pero dapat sila yung mga taong hugutan mo ang motivation para sa ganun, manatiling strong at malakas, magiging determinado ka sa ginagawa mo. Once na ganun yung mindset mo, hindi mo namamalayan, mas kakaiba ka na ng thinking sa kanila at lagi ka lang nakatingin doon sa pangarap mo, yung pangarap mo na nasinimulan mo. Kaya pag may taong nagja-judge sa'yo, tuwa ka. Kasi nga napansin yung ginagawa mo na hindi nila kaya yung ginagawa mo. Meaning, ikaw ang may kakayanan na magpabago sa takbo ng utak nila. Kasi ikaw, meron kang super strong na skill para mabuo yung pangarap mo, para mag-success yan. Maraming mga tao talaga na nakatingin lang, naghihintay lang yan para ma-down ka. Once na down ka at nagpadala ka sa kanila, mag-celebration pa yan sila. Kaya ikaw, hindi pwedeng magpadalat ka sa mga taong negatibong mag-isip. Bagkus, dumikit ka sa mga taong positibong mag-isip na alam mo sa sarili mong matutulungan sa kanila kung ano yung ginagawa mo. Ano yung environment na sinamahan mo ngayon? Kung ang environment na sinamahan mo ngayon, mga taong positibo or mga entrepreneurs mag-isip, sumama ka doon. Huwag mong sayangin ang panahon at oras na magipagkaibigan, magipagbarkada sa mga taong walang kwentang mag-isip. Pagkus, puro lang kasiyahan. Kaya umiwas ka na ngayon habang bata ka pa. Ang mas maganda, habang bata ka pa, matuto ka ng magnegosyo. Kasi maraming tao ngayon, nasaka silang magnegosyo pag matanda na. Alam mo, pagkataas ng advantage natin ngayon, habang bata ka pa, nagnegosyo ka, ata ka pa lang naging successful ka. At meaning, habang tumatanda ka na, i-enjoy mo na yung buhay mo. Simply because may pira ka na at babuo na yung lifestyle mo. Like sa mga taong tumanda muna sa kakatrabaho, nag-retired before sila magnegosyo. If hindi sila mag-success doon sa negosyo nila, so wala na silang choice. Simply because mahina ng katawan nila. Kaya kung ikaw ngayon, bata ka pa lang, nasa 25 to 30 ka pa lang, ikapin mo nang makatawid ka from employee to business. Gawin mong part-time, gawin mong hard work ang katawan mo. Habang bata ka pa lang, habang nagpa-part-time ka, sikapin mong matuto ka paunti-unti sa pagninegosyo. Para darating yung time, mag-quit ka sa trabaho mo at full-time ka na sa negosyong ginagawa mo. Kaya pwede mo nang balikan yung mga taong nagja-judge sa'yo noon na walang tiwala sa'yo at hindi nila nakikita yung halaga mo at yung value mo, hindi nila nakikita yung kakayanan mo. Patunayan mo ngayon sa kanila na habang kumikita ka, nagtatravel ka at sila ay mamatay sa inggit kakatingin sa social media mo.